Usap-usapan ngayon ang aligasyon na nanghingi umano si Jam Villanueva ng pera kapalit ng hindi pagpapalabas ng mga di umano'y screenshots ni Maris Racal at Anthony Jennings. Ngunit sa huli ay inilabas din ni Jam ang mga ito na naging mitsa ng mas matindi pang kontrobersya. Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents Jam Villanueva, totoo bang nanghingi ng pera kapalit ng hindi paglabas ng screenshots ni Maris Racal at Anthony Jennings? Pumutok sa internet ang pangalan ni Jam matapos niyang ilantad ang di umano'y pagtataksil ng kanyang ex-boyfriend na si Anthony at ka-love team nitong si Maris. Patuloy pa rin trending at pinag-uusapan sa social media ang mga Instagram screenshots na ibinahagi ni Jam. Maraming netizens ang gumagawa ng memes at nagbibigay ng kani-kanilang opinyon tungkol sa issue. Sa isang Facebook post na kumakalat ngayon sa social media sites, isang netizen ang naglabas ng masinsin at detalyadong akusasyon laban kay Jam, na nagbigay ng bagong anggulo sa kontrobersyang kinasasangkutan ni Jam, Anthony at Maris. Ayon sa naturang netizen, mayroong di umano'y pananakot at manipulasyon na ginawa si Jam matapos ang umano'y pagkakaroon ng relasyon ni Anthony at Maris. Sinabi ng netizen na tinangka umano ni Jam na pilitin si Anthony na makipagbalikan sa kanya sa pamamagitan ng pagbabanta na ilalabas niya ang mga screenshot na kanilang pribadong mga pag-uusap. Nang hindi raw pumayag si Anthony, humingi di umano si Jam ng ₱1,000,000 bilang bayad sa tinatawag niyang damages at para umano manahimik na siya tungkol sa issue. Ngunit ayon pa rin sa netizen, hindi raw nagtapos ang kwento. Kalaunan ay nagbago raw ng isip si Jam at biglang humingi ng 15% na bahagi mula sa lahat ng kita at endorsements ni Anthony bilang kapalit ng hindi niya paglalantad ng issue. Nang muling tumanggi si Anthony sa hinihingi ni Jam, nagbanta umano ito na gagamitin ang simpatya ng publiko bilang isang biktima ng sitwasyon. Binigyang diin pa ng netizen na ang mga inilabas na screenshots ni Jam ay tila inayos at dinagdagan o binawasan para lamang palabasin na siya ang api sa sitwasyon. Pinapakita umano sa mga screenshots na mahinahon at pasensyoso si Jam sa kabila ng di umano'y pagtataksil ni Anthony. Subalit ayon sa netizen, malayo ito sa aktual na katotohanan. Dagdag pa nila tahimik lamang ang kampo ni Anthony dahil iniisip nila na pananakot lamang ang ginagawa ni Jam. Ngunit nang simula na nitong ilantad ang issue, napilitan na rin ang kampo ni Anthony na kumonsulta sa kanilang mga abogado. Nagpahayag din ang netizen na may sarili silang mga ebidensya, kabilang ang mga hindi binago o inedit na screenshots na nagpapakita ng panig ni Anthony sa buong kontrobersya. Ayon pa sa netizen, nakalimutan umano ni Jam na hindi lamang siya ang may kakayahang mag-screenshot ng mga pag-uusap at naghahanda na rin sila ng mga legal na hakbang upang maipagtanggol ang kanilang panig. Samantala, hindi na iwasan ni OG Diaz at ng kanyang mga kasamahan sa showbiz update na sina Mama Loy at Josa Poco na maging interesado sa nasabing post ng netizen. Pagkatapos basahin ni Mama Loy ang post, tinanong ni OG ang viewers kung sino kaya ang nag-post ng kontrobersyal na mensaheng ito para nga raw may alam pa itong karagdagang detalye tungkol sa issue. Bago ito, tinalakay din nila OG ang posibilidad na magsampa ng kaso sina Maris at Anthony laban kay Jam. Sa vlog ni OG, nagtanong si Mama Loy tungkol sa Data Privacy Act at tinanong din siya ni Mama Loy tungkol dito. Pagkatapos, naalala ni OG ang ilang mga komento na nabasa niya online kung saan may mga netizen na nagtangkang hikayatin sina Anthony at Maris na magsampa ng kaso. Ayon sa kanya, kung magsasampa ng kaso sina Maris at Anthony, patuloy na maaalala ng mga tao ang kontrobersyal na issue. Samantala, nagbigay naman ng pananaw ang mga celebrity lawyer na sina Georgie Alonzo at Jesus Falsis tungkol sa karapatan ng bawat individual sa kanilang privacy. Sa kanilang mga Facebook post, tinalakay nila ang issue mula sa legal na perspektibo. Ayon kay Atty. Alonzo, kung ipagpapalagay na totoo lahat ng screenshots, ang katotohanan daw ay wala namang ginawang krimen sina Maris at Anthony. Maaaring tingnan ang kanilang mga aksyon bilang immoral, ngunit hindi naman sila kasal sa kanilang mga partner. Pero sa kabilang banda, ang ginawang aksyon naman daw ni Jam ay maaaring nagdulot ng hindi bababa sa dalawang krimen. Una ay ang cyber libel at pangalawa ay ang paglabag sa data privacy. Ayon kay Atty. Alfonso, hindi raw maaaring gamitin ang dahilan ng moving on para bigyang katwiran ang nagawa ni Jam. Maaaring nasaktan siya at nakaranas ng pagtataksil, ngunit hindi ito nagbibigay kay Jam ng karapatan na lumabag sa batas. Para naman kay Atty. Jesus Falsis, kahit raw ang mga nagtaksil ay may karapatang pantao rin. Kahit biktima ka pa ng cheating sa pag-post ng mga screenshots ng di umano'y relasyon, hindi mo lamang inilalagay ang iyong sarili sa posibilidad
na masampahan ng kasong cyber libel, kundi pati na rin ng kaso para sa paglabag sa data privacy na may mas mabigat at mas mahigpit na parusa kumpara sa cyber libel. At kahit sinabi kamakailan ng Supreme Court na walang violation sa right to privacy, kung ang mga screenshots ay gagamitin sa isang kasong kriminal, naroon ang kondisyon na ang mga screenshots ay kailangang gamitin sa isang criminal case. Dapat pa rin daw kumuha ng screenshots bilang ebidensya, pero sa halip na i-post sa social media, magsampa ng vow case para sa psychological violence na dulot ng pagtataksil. Kung ikaw ay public figure o celebrity, hayaan ang media na mag-ulat nito para makuha ang publicity ng walang legal na pananagutan sa cyber libel at data privacy. Kapag ipinisenta mo na ang screenshots bilang ebidensya sa korte, dito papasok ang ruling ng Korte Suprema na ang paggamit ng screenshots sa kasong kriminal ay hindi paglabag sa karapatan sa privacy.